Hello guys! So very short video lang to, no? So alam niyo naman na sa aking review about Credivo is gandang-ganda ako dito sa Pay Later na to dahil sa kahit saang Pay Later dito lang ako na-approve bukod kay Salmon. Yes, maganda talaga si Credivo kung tutuusin. Pero ang nakakalungkot dito, after you use halos mga kalahati ng credit limit na binigay niya. Tulad ng sabi ko, binigyan niya ako ng 20k na credit limit. But, nung nagamit ko na siya, almost a half, biglang bumaba yung kanyang credit limit. At ang nakakatawa is hindi mo na siya magagamit. So, after days, nagamit mo siya. Pababa rin siya ng pababa. Sabihin na natin, meron ka pang 7k na credit limit. Nagbayad ka sa isang, sabihin natin Lazada or food, ganon. Magiging ano na lang siya, 3k. Tapos magbayad mo na naman, sabihin natin bumili ka ng nag-load ka ng mga 100, bababa naman siya, magiging mga like 1k or something. Tapos kapag ini-scan mo, sabihin niya, hindi na daw, hindi na kasya sa credit limit. Like, ano yan, Credivo? Lupit naman ang pakulo nyo. Tapos, nung magbabayad ka, di ba, nagbayad ka. Hindi na, ano yung credit mo. Ang tawag dito, di ba yung iba tulad sa S-Loan? Once na nagbayad ka, parang tumataas siya. But, nung nagbayad ako ng halos lahat ng, ng halos lahat ng Pay Later ko sa kanya, tumaas naman. Nagkaroon ulit ako ng available credit. Pero di magamit. Naging hindi siya daw available, ganyan. Hindi daw kaya. Like, so parang inano ko lang siya kung totoo ba kasi maraming nagsasabi na hindi rin daw talaga siya maganda. Sabi ko nga, no, parang ang bilis kong natuwa dun sa una niyang pag-approve sa akin. Nakakaloka pala to si Credivo. Totoo palang chismis. Pero kahit na paano, sige, go na lang. Okay pa rin. Pero, bakit naman ganun, Credivo? Bibigay ka ng credit limit. Hindi mo siya pwedeng gamitin lahat. Hindi mo magagamit lahat. Tapos kahit may credit limit ka, sasabihin na hindi daw available or parang hindi kasya yung credit limit mo sa babayaran mo. Ano ba? Ay, sakit sa ulo.